times 24, meron ka $60,000 Yung isipan ng iba, hindi mo alam, hindi natin kayang supilin yon. Pag nag-post ka dyan sa Facebook na tag market, uy, merong $70,000 sa account niya. Kasi 24 times nga po, di ba, Ma'am Abby? Yeah. Naka-public po yan. Ako, advice ko, personal ko pong advice to para konsent ko sa inyo. Ang marketing, ang ginagawa po ng iba ay mga professional marketing, hindi po sila nagpapakita na magkano kinikita, kung magkano yung nakuha nila. Ang alam ko dyan, magkakapilang sila, babasa ng magazine, di ba? Nagsi-cellphone, gano'n lang. Yung simpleng buhay. Merong maiisip ang bakit nakaupo siya doon sa restaurant? Bakit parang relax siya? Ganun po yung marketing na ginagawa na iba. Yun ang gusto ko. Hindi yung ipapakita mo yung tag market, kumikita. Uy, $10. Uy, may $100 na, nag-times 24. Kaya ang hirap kasi naka-public po yan, nakikita yan. Halimbawa, sabihin ko sa inyo, pakita ka Ma'am Abby, na kumita ka $100 sa tag market. Alam na po natin, ang hirap ng buhay ng mundo. Lalo na sa Pilipinas, ang dami hold-upper, ang dami nanghihingi, ang dami pong gustong humingi ng tulong. Ay kung hingihan ka at hindi ka nagbigay, nakita sa'yo na screenshot dyan, nahabol yung iyong account. Di ba? Okay, hanapin yung bahay mo. Saan po ito, sir? Ma'am, taga saan po? Dito, parang dito yata nakatira ito Itong nakita ko sa Facebook. Kaya ako po, hindi ko na sabihin sa inyo kung anong nasa ng bahay ko, kung anong kinikita ko, kung anong meron sa akin. Simple na lang. Relax lang. Dapat relax lang tayo. Yung marketing po kasi, para sa akin, personal po yan, pa-private nyo na lang. Turo nyo ng personal. Okay, ang isa pa niyan, sa Pilipinas, wala naman tayong license sa Pilipinas. Yeah. Kung yan po pinakita nyo po sa Pilipinas, pwedeng magkaroon tayo ng problema. Kasi nga marami po mga company na nagtatax. Kung lilipat po yan sa atin, may ebidensya na lumilipat sa tag market, yung mga membro nila. Pwedeng gawan tayo ng restrict sa Pilipinas, tag market restrict. O walang pakialam ang Pilipinas sa tag market. Pero pag naglabas po ang SEC ng katulad ng sa iba, o yung tag market restrict sa Pilipinas, ay membro natin taga Pilipinas. O di battle yan. Diba? Nabahiran yung ating tag market. Kung simple lang, walang social media, hindi mo ilalive, hindi mo po-post, hindi mo ipapublic yan, punta ka doon sa restaurant, makipag-usap ka personal. Walang live, hindi mo ipo-post, makipag-usap, ituro mo personal. Simple lang, nakatago lang. Kumikita tayo, nakatago. Meron po ako ditong kaibigan sa Europe, kumikita ng malaki. Sabi natin, pinakamalaki dito. Paborito ko ang ginagawa niya. Malimit kong kausap, marami ako natutunan. Hindi siya mayabang, hindi pa siya ipinapublish. Pero siya pong pinaka-top ng pinakamalaking kinikita. Mas gusto ko yung style niya. Mas marami ako natutunan sa kanya. Yung kasi kung hyping, nako, baka lahat magpamembro sa kanya. Kung ang gagawin po niya ay gano'n, ay kalahating milyon, 700,000 ang kinikita sa tag market. O di talo tayo doon. Pero ang decision niya, hindi siya magpakita. Simple lang. Professional ang dating. Ganun ang ginagawa niya. Ako, sabihin ko sa inyo, mga 3 months ago, 2 months ago, nakita niyo yung aking Facebook na suspende, na ibalik naman, salamat. Ako talaga ang dahilan kung bakit na-suspende, bakit nagkaroon ng problema. Kasi may patunay na araw-araw, post, lahat, walang kontrol yon. Pero dahil doon sa nangyaring yon, na-experience ko, natuto ko. Umiyak ako sa Panginoon. Kahit ako nagkaroon ng problema, pero
Never ako nagtampo sa Panginoon. Umiiyak ako sa harapan ng Panginoon. Nalungkot ako. Pero sabi ko, ang buhay na ito hindi sa pera, ang buhay na ito hindi sa yaman, ang buhay na ito hindi sa karanyaan. Ang buhay na ito kung paano ka mag-humble sa harapan ng Panginoon with sufferings, long sufferings. May problems, may trouble sa buhay, may hirap. Hindi puro pera-pera lang. Magulat kayo kung ang isang tao puro pera, puro income ang iniisip. Magulat kayo doon. Kasi alam niyo, naranasan ko sa crowd 1, laki na kinita ko. Nakaranas ako doon parang nakakakon ako sa hangin, nakalutang. Bakit nakalutang? Yung ba naman 5,000 euro isang araw, 3,000 euro isang araw, ang kita mo, bakit hindi ka magiging magaan ng katawan mo para nakalutang ka sa hangin, Ma'am Abby? Tama ba? Na-experience ko yan, $1,000, 1,000 euro isang araw. Pinakamalaki ko, $5,000. 5,000 euro isang araw. Pero na-experience ko rin po yung ganong sitwasyon. Hindi pwede magpatuloy. Hindi pwedeng hindi mo i-change yung mindset mo. Balik ka pa rin doon sa magpakababa ka. Simpleng buhay. Oo. Maraming mga bagay akong hindi nagawa na ngayon ginagawa ko. Tingnan nyo sa Pilipinas, ang sitwasyon sa Pilipinas. So sobrang hirap, ang mahal lahat ng bilihin, kulang ang trabaho, ang hirap. Marami pong umaalis ng mga Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa kasi nga sitwasyon. Hindi natin may tatanggaan ang sitwasyon sa Pilipinas. Okay, ang hirap. Tapos dito sa ibang bansa, naepektuhan din ang taas ng bilihin. Kailangan mag-pon din tayo. Kailangan din maghigpit din tayo. Alam mo ibig ko sabihin? Pag natutunan natin ng ganitong business, aralin mo ng simple, dahan-dahan, mag-decide ka, magtanong ka sa mga leader, mag-decision ka, ayun, i-motivate yung sarili para makasabay. Kasi dito, sa akin po, tinatanggap ko po dito lahat. Kumita ka ng kalahating milyon, kumita ka ng $10, kumita ka ng $1,000. Sa akin yung parehas lang po. Kasi yun po ang decision niya. Yun ang kakayahan niya. Yun ang gusto niya. Basta tayo may pusong magtuturo, i-acceptin po natin sila. Kung gusto nila magtanong, sagutin natin, magpapaturo. Yakapin na may humility. Pero sabi ko nga sa inyo, ay hindi na po puro pera-pera. So na po ako. Ayoko nang ipakita yung income ko, kung anong natanggap ko, kung anong meron sa akin, hindi ko na kailangan ipakita. Gusto ko yung simpleng buhay na mayroong peace of mind. Sabi ko sa inyo, ang pera po nakaka-stress. Tama ba, Ma'am Abby? Ang pera po nakaka-stress. Pag 100% mo yan inisip, minahal, priority, magkakaroon ka ng problema. Kasi ang mindset mo ay dapat nakabalan. Nakuha niyo po, dapat nakabalan. Yung paggamit ng social media, dapat nakabalance din po. Okay, para ma-remind kayo, yung pong estudyante na namaril, 100% yon, isang focus lang niya. Yung sa Tacloban, sa Leyte. Yung po yung resulta ng hindi nakabalance ang mindset. Kasi isang bagay lang ang mahalaga sa kanila. Kung lahat puro pera yung isip natin, lulong yon, addict tayo sa pagkita ng pera. Yun ang ibig ko sabihin sa inyo dito. Ako sabi ko, yung minsan makinig ako ng message ng Panginoon, makipag-usap ako sa mga spiritual leader, sa mga kaibigan na may concern sa akin, yung ako'y matutulungan na mayroon akong problema, at ako naman natulong din kapag okay ako sa mga nangangailangan. Hindi lang pera po ang itinutulong natin. Sa spiritual na kwan po din, sa mindset ng tao. Bakit ang iba po, sabihin ko sa inyo, mabilis mainit ang ulo, mabilis magsalita ng pangit, bakit magagalitin? Alam niyo po yun, sa kwan po yun sa balance po ng habit, karakter.
Kaya sabi ko nga, kahit ako kumikita ng pera, kahit ako narating ko ng ganun, down pa rin. Down. Kailangan mo aksepin ang aking kapwa. At yung pagkakamali ko, dapat aksepin ko, humingi ako ng advice, at kailangan kong mabago. Ako po sabi ko, nagkaroon ako ng problema, nagkaroon ako ng conflict, tinanggap ko po. And then, ngayon sabi ko, Panginoon, thank you. At tinataas mo ang nagpapakababa. At yung masakit, natatanggap ko dahil sa iyo. Yun, ako, sabi ko sa inyo, never akong magkuhan sa aking mga kaibigan dito sa ating community. Naintindihan ko ang sitwasyon, pero never akong lumayo at tumalikod. Siguro mayroong mga ginagawa yung iba na ayaw ko, pero never kong iwanan, never kong iwasan, never kong talikuran. Siguro, gusto ko magpahinga, relax muna, kasi mayroon naman din tayong kalayaan na maglaylo, magpahinga doon sa, alam naman kaibigan ko yon, hinahanap nila, namimiss nila. Sir Danny, ano nangyari sa iyo? Kung na ako, relax ako. Sir, gusto ko peace of mind. Ayun, hindi yung puro marketing, puro pera, para nakakatuliro na. Di ba po? Balance lang po, balance. Simple lang. Yung social media, Coach Orly, siguro kung may magagawa kang takpan mo yung malalaking amount, yung tag market ay wag masyado naka-front, hindi yung araw-araw, minsan-minsan lang, pwede siguro, advice ko bilang kaibigan. Pero yung puro lahat nakalagay lang sa Facebook mo, sa social media, ganyan, tag market, sunik, ganyan, mga trading, siguro, advice ko sa inyo, magbayad na lang kayo sa social media. Yun po kasi ang advice sa akin eh. Kung gusto mo, sir, na ganyan, magbayad ka na lang monthly. Papayagan ka. Magbayad na lang kayo. Pero kung hindi ka nagbabayad, hindi secured. Sir Danny, Yes, Coach Orle. yung sa akin po ay wala namang malaking halaga. Mga barya-barya lang yan. Saka ano yun? Kiniko ka ngayon, kiniko. Oo. Anong tawag ito? Kumbaga, last na yung kahapon eh. Mag-i-stop na rin ako. And kung mag-post man ako ng ano natin, actually, kinakrap ko pa nga yung picture na yun eh, para walang website eh. Hindi nila makikita yung website. No? Pero dun sa Reels, hindi ko naman makrap. At ayun. Pero, ayun nga, alam ko naman na hindi tayo dapat mag-post ng million or sabi natin 1,000 yung kitaan, $1,000. Yung sa atin, barya lang naman 1 point something, diba? Pero tama si Ma'am Abby, pagdating ng panahon, lalaki yan eh. So hindi naman tayo kumbaga raw poor, no? Na magpo-post ng mga ganung kalaking halaga. Diyan nagsisimula talaga yung yung mata ng kalaban, di ba? Yes, Oh. So hanggang ano sa akin, napatunayan ko na ano yung gusto kong patunayan, di ba? At hanggang doon lang siguro at by the following day ipa-private ko lahat yung yung lahat ng post ko. Yan, simula siguro bukas kasi ano na yan eh. Yun yan, na-prove ko na kikita ba ng araw-araw or weekly ka mag-reinvest. Pinatunayan ko lang yun sa sarili ko. Naglagay ako ng 200. First day, nire-invest ko. The following day, kumita siya ng barya. So, ang last na post ko, kung nakita niyo yung reels ko kaninang umaga, yung 100 tsaka yung 107, magkaiba siya ng earnings. Kung sinasabi natin na ang latag ng Sonic ay every week, dapat parehas lang siya ng kita. Pero hindi siya parehas. At yun ang pinatunayan ko sa sarili ko. So, ginawa ko yun kasi gusto ko talagang patunayan na okay ba mag-reinvest ng weekly or mag-reinvest every day. Ayun. Kung gusto niyo pong tingnan, panoorin niyo po yung reels ko the whole week. Yan. And ayun lang. May iwan ko muna kayo kasi magre-referee pa ako. Congratulations, Coach Orly.
At Wag na lang thank you, po, Coach wag na Orlet. lang po nilang tignan, wag po nilang tignan, gawin na lang po, ganon. Hmm. Oy, subukan nyo rin, matigo Yes, 100. oo. Hindi, yung iba Dalawa. kasi, gusto ng proof, 'di ba? Yes, Mm. yes Gusto ng po. proof. Ngayon, para patunayan, tama kay Ma'am Abby, para mapatunayan mo sa sarili mo na tama Yes. ba yung ginagawa ni Coach Orly, dapat ko bang sundin? O tama Oo. ba yung ibang coaches? Sa sarili po natin lahat yan magsisimula. Mm. Kaya ako ginawa yun. Gusto ko Individual. patunayan sa sarili ko. Oo. Di ba? Ayun lang po yun sa akin at ako'y aalis na at mag-aalas 6 na. Oo, Thank you sige, po, ingat Coach. ka, Coach Orle. Sige. Sige Agad sir, ka. ingat kayo. Oo. Welcome Sir Anton. Nandiyan Sir Anton. Let's watch it, Anton. Sir Anton. Mm. Tsaka, dagdagan ko lang po kay Coach Orly. At tsaka, dun po sa when it comes to tutorial po na nakakatulong din po sa atin na may guide para po tayo mag-funding, paano po natin i-reset ang mga passwords, whatsoever na gusto po natin gawin sa mga accounts natin. May mga leaders po tayo. We can shoot a message po sa kanila, sabihin lang, oy, pero wag po natin silang apurahin kasi they'll have their own time naman, time frame po, may mga inaasikaso din po sa buhay. So, antayin lang po natin sila mag-get back sa atin, and then ituturo po nila yung tamang steps. Pag hindi po nila kaya, nandyan, magre-reach out po sa mga ibang leaders na may mga experiences mo. And also, let's be responsible business owners or investors kasi po, alangan namang, okay, although may upline tayo na tinatawag, meron po tayong mga nag-invite sa atin, nag-introduce sa atin sa business na to, but then, alalahanin po natin na we are all partners. So, kung nagkataon po na natutunan mo ng mas mabilisan kaysa sa upline mo yung system, yung mechanics, edi wow, di ba? Edi wow po kasi mas lalaki yung chances to expand or tumulong po sa mga hindi po. Tsaka kung iisa lang po kasi yung nagalaw na leader, ay naku, mahirap po yun. Kaya mas maganda, let's all grow, let's all learn and earn para po mas dadami pa po tayo na mabilisan. Hindi lang po yung knowledge is power, hindi lang po yung isang tao yung entitled na matuto, di ba? Kailangan lahat tayo may guts. Let's all be proud na investors na hindi po natin, at saka let's all be, ano tawag doon, meron po tayong integrity bilang owners, bilang partners ng negosyo na to. Hindi po natin sasabihin, kasi ako po yung style ko, example lang po, pag may nag-invite sa akin, and then, tinatanong ko po, ano ba, at least kung nag-invite po tayo, sasabihin natin na, meron po tayong isang bagay na nagustuhan sa isang business na yan. Ayaw ko po, as a business partner na, sasabihin sa akin, ay, sandali lang, tawagin ko muna si upline, hindi ko may paliwanag sa'yo. Doon pa lang, down ka na. Kung ako po yung ini-invite, no. How can I even trust you kung ikaw mismo, hindi mo po alam yung sinasabi mo about that business? Saan po nakapundasyon yung trust mo sa negosyo na yan? Wala ka pong masabi? Yun ay big question mark po sa akin. Kaya imbes na magtutiwala po ako, naku po, Diyos ko, red flag po ito, wag na lang po, 'di ba? Ganun po yung mafe-feel natin. So let's all be confident. Let's all be equipped. Let's all equip ourselves with the knowledge. Hindi lang po yung wala tayong sinabi, babato mo na lang sa upline, siya na pong bahalang magipaliwanag. And the other way around, yung upline mo, we don't have that spirit of greediness na sasabihin ng upline, baka hindi naman niya malalaman, so ako na lang, ako naman nagpaliwanag, 'di ba? So akin na lang, di naman niya malalaman. So in that case, napakawalan natin yung opportunity na bypass kayo, wala po tayong kaalam-alam. So we want to avoid those situations. Kaya po, let's all be knowledgeable para naman sasabihin ng iba, wow, yan yung community na very quiet sila pero rock. O, di ba? They have a big community pala, pero sila pala yung mga quiet millionaires, mga great leaders na they don't have to be applaud, they don't have to be on the spotlight para lang ma-recognize, but the success stories are the ones speaking up. Diba? Ganun po yung maganda nating gawin ngayon. Let's all equip ourselves with the armas, di ba? Magagaling po tayo lahat, hindi lang po isa yung may alam po natin, but
pag tinanong tayo, meron po tayong masasabi diyan na, oh, alam ko po mag-withdraw. Alam ko pong i-convert yung na-withdraw ko from tag market na kinita namin into Philippine pesos. 'Di ba? At least, paano mo po yan i-convert into Philippine pesos from your GCrypto pag nakarating na sa GCrypto, papunta po sa yung GCash o kaya Paymaya. O at least meron po tayong mga ganong baon sa labanan. Hindi po tayo nga po tayo and then siyempre matatakot po yung mga ini-invite natin. And let's help one another po para magkaroon po tayo ng ganong mga basic na knowledge po sa kabuuan po ng ating business, sa pag-ooperate ng ating business. Yun lang po. Salamat po. Thank you po, Ma'am Abby. Dito po sa atin, ano, yung ating pinag-uusapan, lahat po tayo may idea, meron na experience, at nakikita po natin dito consent sa bawat isa, ang lahat. Kaya nagbukas ako ng meeting, walang presentation, walang tutorial, yung sa loobin natin, kasama na yung social media, pati din naman sa mga group chat natin, kailangan lang ayusin at yun nga, dapat may system. Ganun. Tapos, mas para sa akin bilang leader, mas gusto ko yung direct na message, private, ganun, mga ganun. Merong mga tao na paborito kong kasama sa business natin na nag-share sila ng information, mga knowledge, personal naming usapan, nagpa-private kami. At ako ganun din naman sa iba, no? Para magtulungan. Kasi lahat tayo dapat alam natin ang bawat side. Hindi lang puro pera-pera at yung um, ang hangad natin dito. Kailangan din matulungan yung iba. And then, yung itong mga kasamahan natin, kailangan din niya kundi sila mag-aral sila, matuto kung paano tatakbuhin yung ating business. Hindi lang aasa sa upline, hindi lang puro asa sa GC o sa mga tutorial. Kailangan palawakin natin yung personal nating um, pag-aari ng ating account sa tag market, sa business natin. Tapos nga yun nga concern sa social media, kailangan din maging disiplinado tayo dahil nga naka-public yan. And then sa mga impormasyon, yung tamang impormasyon po lang. Ako po talaga gusto kong maging aware. Magsasalita ako ngayon, yung totoo. Hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan. Ganun. Tapos, mag-ingat tayo sa pagsasalita kung hindi naman totoo, may dagdag na o may may kasamang pag-hype. Yung ibig sabihin ng sabi nga ng iba, parang iba na yung dating. Medyo may konting yabang na, may konting asta na, o iba na yung nararanasan niya. Kailangan maging aware din po tayo sa ating sarili, yung pagiging leader. Tapos kung may concern kayo, magkakaibigan naman tayo, no? Magkakaibigan naman tayo magkakasama naman tayo eh. Pwede naman ninyong i-personal. Wag lang na lang niyo diyang ahayag sa mga group chat o sa social media para smooth yung takbo natin, no? Yung iba nga, natutuwa ako sa iba no? Kahit maliit lang yung kita nila, kontento. Hindi sila stress, hindi sila naaakit doon sa malalaking kumikita. Very smooth yung mindset nila. Mas natututo ko doon, nakikipag-usap sa akin. Mas napaproud ako sa mga ganong tao na kahit maliit lang ang income, kontento na sila, masaya na. Sabi ko, pang ka, tagumpay ka. Minsan ganun na sinasabi ko. Sabi niya, bakit sir?
Relax lang ang buhay mo eh. Hindi ka stress, hindi ka na walang compete, hindi ka nakikipagsabayan. Relax lang, kontento siya. Sabi ko parang gusto kong ganung buhay ah. Parang gusto kong ganun katulad nun sa iyo. Hindi saklaw ng mundo, yung hindi saklaw ng karanyaan, hindi palaki ng income, hindi yung pasikatan. Yun lang po ang sabi ko, gusto ko pa rin yung maging humility at i-improve ko yung sa kapwa. I-improve ko yung pagtanggap, pag-accept ko sa mga kapwa na kailangan din may matutunan sila sa akin. Hindi lang puro pera. Sa totoo lang, sabi ko sa inyo, maraming nakikipag-usap sa akin ng mga ibang leader, hindi dito sa Tag Market. Bakit sabi ko, bakit lagi akong hinahanap? Ako naman, simple lang tao, di naman ako nakapag-aral. Gusto ko lang talaga yung simple lang. Siguro, yun nga, natututo rin ako sa mga kaibigan ko. Sabi ko nga, ngayon, ang marketing simple lang. Huwag nyo nang big deal. Huwag nyo nang, huwag kayo magpaka-stress sa marketing. Okay. Kung maghangad kayo ng malaki, simple lang. Huwag nyo asadyarata. Sabi ko nga, ayaw ko na asadyarata. Kung meron akong kinikita, kung meron ako sa buhay, never ko na ipakita. Never ko na sabihin. Gusto ko maging humility, humble. Para hindi stress. Kasi nga nakatingin ng public ang mundo. Siguro sa ganong style, siguro makakatulong ako sa company natin. Masusuportahan ko, mapoprotektahan ko. Yung simpleng leader na nagalaw ako na hindi nalalaman ng iba. Katulad ngayon, ganun po yung style ko sa marketing. Simple, pero may ginagawa po ako. Private. Ayaw ko na pong i-public. Kaya nakita niyo yung social media ko, and then sa group chat, gusto ko baguhin style. Simple lang. Hindi naman tayo nagkakarera kung sinong malaki, kung sino yung mayaman, kung sino yung nakakaano. Hindi po ganun. Ang labanan po natin kung paano tayo magdala ng buhay sa mundong ito. Sabi ko nga, mas gusto ko maraming kaibigan kaysa pera. Mas gusto ko maraming kabandingan kaysa pera. Alam niyo ba yun? Simple lang din ang buhay namin sa buhay ko. Ngayon natutuwa ako dahil nadadagdagan yung mga kaibigan. At yun lang po yung gusto ko sabihin sa inyo. Halos naman kayo lahat ng kaibigan ko. Yun, direct ko na sinasabi sa lahat. Pwedeng may mabago sa buhay natin. Hindi about sa money. No? Gusto ko maging simple lang. Simple and may ginagawa ako. Yun lang. And then sa business naman, open naman yung business natin sa Tag Market. And then open naman ang lawak ng mundo. Ang lawak ng mundo po, no? Huwag nyo lang ihayag kung ano yung meron sa inyo. Basta kung gusto nyo gawin, simple na lang. Ako katulad, inuulit ko ngayon. Ayoko na pong gamitin ng social media sa pagmamarket. Ayoko nang gamitin. Kasi lalo na sa Pilipinas, ang daming ang daming gustong humingi ng tulong, ang dami ng gustong lumapit. Sabi ko, kukusa na lang ako na walang nakakaalam. Na wala sila makikita sa akin. Gagawa ako na walang nakakaalam. Yung pagtulong, yung pamimigay, ayaw ko ipaalam yan. Ayaw kong ihayag. Gusto kong gawin yan ng simple. Alam naman ng karamihan, wala akong anak. Masipag naman ako. Pero gusto ko mabuhay ng masaya na simple. Hindi stress, yung may peace of mind. Nakakapagod din po. Sabi ko sa inyo, nakakapagod din. Pag puro pera, pag puro karanyaan, ang iniisip. Yung kung anong meron sa akin, sapat na sa akin yun. Salamat. Salamat po sa Panginoon. Kung anong meron kaming buhay mag-asawa sa aking pamilya. O magkakasundo naman kaming pamilya, okay na.
And gawin na lang natin simple ang marketing. Malawak po marketing, powerful ang marketing, very strong ang ating system. Gawin nyo na lang simple. Walang compete, walang pagalingan, walang pasikatan, walang kung sino magaling, kung sino yung angat. Gawin na lang simple. Maging good example na lang tayo. Yun po yung pagbabago sa ngayon sa buhay ko. Gusto ko yung smooth na hindi ako saklaw ng mundo. Nagpapahirap ang mundo. Sabi ko sa inyo, ang mundong ito nagpapahirap. Ito, pag ito ay inyong ginawang priority. Pag ginawa niyong priority yan, mahirapan kayo. Ang priority natin, yung simpleng buhay na may kakuntintuhan, may peace of mind, maraming natutuwang tao, maraming mga kaibigan, marami tayong nakakausap. Ayan. Yan ang kwan. Tapos improve natin yung pagiging leader, marketing. Yun po yung advice ko. And then dito pala sa ating kwan, maulit ko sa inyo, kung hindi nyo po withdrawin ang inyong mga capital, ang advice ko, i-compound ninyo yung mga account ninyo, i-lock ninyo. And then, aware po kayo doon sa authenticator natin. Gawan niyo po lahat para hindi po mapalitan ang password. Pero para sa security, gawan niyo ng paraan na makomplete po yung sa authenticator sa Tag Market. Ayun po yung concern ko. Tapos, yung mga account natin, pwede naman ninyong palawakin yan, palakasin yung capital. Kung anong decision nyo, withdraw nyo income o ibalik ninyo. May kanya-kanya po tayong decision. Katulad ko, meron po akong decision. Sinabi ko kanina. Ako po, sabihin ko sa inyo, stop ko muna ang compounding, labas lahat po lahat ng capital. Yun po yung decision ko. Kapag nabawi ko na yung capital, sige, bahala na si Batman. Lagay ko lahat yan sa loob. Basta gusto ko lang pumbawiin yung capital. Yung nilagay ko. At hindi ko rin na po rin sasabihin sa inyo kung magkano ang capital ko. Na yung may ikot kong pera sa loob. Private ko na lang po yun. Sa akin na lang. Hindi ko na kailangan sabihin pa sa inyo kung magkano kinikita ko araw-araw, kung magkano capital ko. Kung ano yung decision ko, yun po yung decision ko. Malaya po lahat. Ang iba po nagko-compounding, iba nagpapalaki, ang iba naman po naglalabas, ginagamit. Lahat po yan pwedeng gawin. Malaya po tayo. Ang lahat ng decision nyo gusto, kayo po yan. Walang pipigil sa inyo. Walang mali. Lahat po tama yan. Sabihin ko sa inyo. Walang magaling, walang hindi magaling dito. Pare-pares po tayo. Yung iba nag-market, hindi po mas magaling yon. Yung iba hindi nag-market, wala pong ganon. Walang magaling sa atin. Kung hindi nag-market, hindi po ganon. Respect. Ayun ang masasabi ko. Respect kung ano po yung gusto nila. Kung kontento sila sa $10 na income, respect. Kung hindi sila makontento sa $200 a day, respect. Yun po yung gusto nila. Yun po yung gusto kong ibahagi sa inyo. Bilang leader, bilang kasamahan dito. At yung iba po, nahingi sa akin ng advice, direct. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung sino naghingi sa akin ng advice, direct. Basta alam ko po ngayon may limitasyon. Hindi ko pwede sabihin sa inyo lahat. Kasi yun po yung change ng buhay ko. Ngayon. Lumapit ako doon sa mga kaibigan kong pwede makatulong. Ang buhay may limitasyon. Ilimit. Hindi ko na kailangan ikwento lahat sa inyo. Lilihim ko yung iba. Ganun po. Ayun. Naging seryoso tayo dahil nga siguro ilang araw din ako naging busy rin ako sa trabaho. Tapos yun nga, marami akong
pinag-aaralan sa buhay. Welcome, Coach Anton, Coach Edith, saka mga leader natin dito, Coach sa Loreto. Hello po. Baka mag-kuhan kayo. Baka ano pong gusto nyo sabihin. Baka may mga tanong kayo. Si Ma'am Reyes ba ito? Si Ma'am Lynn Reyes. Kumusta po sa Dubai? Ma'am Lynn Reyes. Kayo po ba yan? Hello po, ma'am. Good evening. Good evening Hello sa po, inyo. ma'am. Kumusta po? Biglang ako. Magbigay ka ng kwan dito, ng opinyon, puro-puro sa mga nangyayari sa atin. Yung lawak ng marketing, lawak ng ating business sa mga community natin, kung anong goal, kung ano yung idea natin, kung ano yung pangarap natin, kung ano yung saloobin nyo. Okay. Ano ko lang regarding, kasi yung sinasabi na regarding sa marketing, ito nabanggit ko na sa ito actually yung pagbibigay natin ng information or natin kailangan, we need to educate, not to brag. Ini-educate mo yung tao. Remember, our business now is trading, di ba? Copy trading. Marami na kasi tayong mga nasalihan na scam. So now, ang hirap talagang mag-invite o magsabi sa mga tao regarding sa ginagawa natin kahit alam na natin na ito ay totoo. And then yung iba kasi alam naman natin, they're preferred na yung mas malaking kita kesa sa yung ginagawa natin ngayon kasi maliit lang kumpara mo sa ginagawa nila. Pero yun last time na sinabi ko, it's not about na kita. Always po pag sumasali tayo ngayon o may ginagawa tayong business, traditional yan, sarili mong business, o sa mga ganitong platform, you have to secure your principal, your capital. Kaya po nagbi-business tayo para kumita, hindi para malos. Diba? Sir Danny, ganun naman tayo. Purpose natin ay kumita. Yes po. Yes. So, mga they're not asking how much they will earn, how secure their investment. Kaya nga po nagkaroon tayo ng insurance ngayon dahil yan po yung mga request ng mga malalaking investment nila to secure their capital if ever the company will close. Pero syempre, wala naman pong company na gustong mag-close ang kumpanya niya. Tandaan niyo po, walang company. Okay? Kaya po yan mga nagko-close kasi nga, hindi sila kumikita. Sa sitwasyon naman natin ngayon kay Tag is licensed broker. At may gusto siyang patunayan, yan, last night, ang pinag-usapan natin dyan sa Vision, nabanggit ni Sir Eddie Onya yan, na company, ang gusto niya maging top 5, yun din na sinabi sa akin dun sa meeting, they want Tag Market to be top 5 in the world as a licensed broker. So imagine niyo bago po yan makarating doon, marami pa siya dapat gawin at magkaroon ng millions of traders na tao. Yan, at kailangan nga, trillions ang kanilang tinitrade. Hindi lang billion, trillion. Ngayon, wala pa po tayo sa scenario yun. So imagine niyo yung journey pa na gugugulin ng Tag Market with Stratified at Sonic AI, tatagal pa po yan. Kasi they want to be on the top. Okay. Especially nowadays, technology na po ang business. At we are on the right business sa technology. Ayan, alam nyo naman nung when we started in Crowd1, nauso po ang online, di ba, during COVID. Kaya nga, pumalo ang Crowd1 and then nagkaroon tayo ng blockchain. Yan. NFTs. Ayan po. So, pumasok ng mga yan. Kasi yun ang trend. Ngayon po, hindi na yun. Iba na siya. Hindi na rin si token. Dati, token tayo, kung ano ng mga token ang pinapasok natin. Hindi na po yun ang bagong trend ng business. The trend of the business is the word of AI. AI na po siya. So, eksakto tayo in our technology, AI, nasa business tayo ng AI. And this is the Sonic AI. This is the copy trading. Imagine niyo, even you are not good on trading, ayan po. Pag kasi nasa trading ka, ibang level ka kasi. Before pag nagmamanual tayo, ay,
nagtitrading ng business, ang ano niya, ang investment niya nasa forex. Iba kasing level pag ang mga taong ganun. Kasi kailangan magaling ka dyan eh. Okay? Hindi yung galing-galingan ka lang. Maraming nagmamagaling pero hindi naman talaga sila magaling. Okay, it takes years para maging professional ka na trader. So imagine niyo, you don't need to be a professional trader na it takes decade para maging ganun ka. In just a simple registration for free, and then you can have the whole business. Imagine niyo, you don't need to start a whole company to have like this kind of business in the technology. As low as $10, they can start, di ba? So, yun po yung ang senaryo natin. You are on the right track ngayon as on the business side, in the technology, in the AI. Ayan po si copy trading. One of the proven na po ngayon ng copy trading na business, but always remember po when you are doing the copy trading, you have to choose the right broker. Pag mali ang broker na pinasukan mo at mga technology, okay, talaga po magsasara yan, especially yung technology na tool na ginagamit natin. At least we know that Sonic AI, they have a credible na in the market for 10 years. So, okay po tayo sa partnership with Sonic AI. So, yun nga, nasa sa inyo po, yun ang sinabi ni Sir Danny, magkano yung gusto nyong kitayin, it will depend sa appetite nyo. Okay? Wala pong mali dito kung magkano yung gusto mong kitain. It's up to you how much you want to earn. But always, tinitignan nyo yung risk nyo sa paglalagay ng pera. Is this safe? Nailagay ko? Utangin ko? Okay? Wala pong problemang mangutang kayo. Kung sakaling may mangyari, are you ready to lose the money? Ganyan po ang naging negosyo ha, kahit po yung traditional na business. Sa license pa lang, milyon na yung inuubos ng mga company. Ngayon, tanungin mo sarili mo, magkano yung kaya mong ilagay sa investment mo, sa trading mo? Yes, we know that 90% we are secure na hindi siya matatalo. Kasi I cannot give you 100% na hindi tayo matatalo. Kasi there is no such thing as 100% guaranteed. Kaya po pag nagpo-post kayo, do not say guaranteed. Wala pong garantiya. There always loss din. According din sa Sonic AI. May loss din sila. Pero lesser, kaya nga risk management. Kaya nga yun ang tinuturo natin. Kaya nandyan si Sonic AI to less the risk. Pero hindi niya sinasabi niya 100% risk-free tayo. Okay? Yun po yung tinitingnan natin dito. Kaya po pag kayo ay nagpo-post, mina-market yung sinasabi ni Sir Danny, at saka yung mga sinasabi natin sa mga kausap, huwag po tayong magbigay ng 100% guaranteed, ganito yung kinikita. Wala pong, we cannot say na eto yung kinikita, daily may ganito kayo. We cannot tell them po kasi it's a trading. Pag kasi sinabi mong guaranteed, wala pong garantiya talaga. Even AI, they cannot guarantee 100%. Okay? At least, sabihin nyo lang more or less. More or less. Yan. Between 15 to 25% more or less. Okay? Huwag po kayong magbigay ng over-exaggerated na numbers and then it will not deliver yung sinabi natin. Mas magandang mas lesser ang sabihin mo para kung mas mataas ang nakuha, edi mas maganda. Kesa nagbigay ka ay 30%, tapos hindi natin siya na-deliver ng tama. Hindi pala siya 30%, nag-20 lang o 15, naman. Pero ako, safety, yung nyo, is around 20%, yes, it depends. Lagyan nyo lagi, more or less. More or less. Yun po lagi, para hindi kayo binabalikan ng mga kausap natin. Ayan, and then yung sa pagpo-post, yan po, you can post but do not exaggerate the amount in the posting. Iba kasi yung, hindi po ako against sa kay Sir Danny na, iba kasi yung way niya sa pagmamarket. Okay, iba-iba po tayo. Meron kang mas magaling ka sa direct message. Okay? Ako more on, more on direct message ako. Not more on the social media. Yes, nag-post ako na pinakita ko na
I'm doing a business like this in trading. Para alam na nung mga nakilala ko at nasa social media ay nagaganon siya. At least meron silang alam na nagka-copy trading ka o nagti-trading ka. Diba? It doesn't matter na kung everyday ka ba magpo-post. It will depends po sa inyo. Kung mas okay sa inyo yung pagpo-posting at marami kayong nakukuha, much better. Pero you have to be aware lang kung ano yung pinopost mo. Okay? And then, yung pong wordings lang nyo, before you post, you have to be sure yung pinopost yung mga wordings hindi against, especially sa Pilipinas, hindi against regulation. Kasi strict po pagdating sa SEC. I'm telling you, even the company po, hindi ko po sinasabing illegal si Tag Market. We are licensed broker. But the thing po, pag sinabi mong licensed broker ka, okay, there is some restriction of other countries na hindi pinapayagan yon because they have to apply another license on that country. Ngayon po, hindi pa balak ni Tag Market na magpa-license doon sa Pilipinas. Especially, hindi naman ganun kalaki ang mga investment ng mga Pilipino. And then most is niyan ay nasa abroad. Okay? So, still Tag Market, they can do the online trading sa mga tao kahit saang lugar pa siya. Okay? Yung mga nasa US, yan po, pwede sila. But if you are a US citizen, syempre alam naman natin, napaka-strict nila. So they're using other IDs nila for their KYC. Okay? Yun po yung tinitingnan natin. Nasasabihin, ay, yan, scam yan na naman, ganun. Okay, just explain it in a proper way. And then to get all the legality, nasa inyong dashboard naman niya. Scroll, po nyo yung pinaka-portal nyo, at saka yung mga pinopost natin, saka sa Zoom, kuhanin nyo yung mga legality. Ako yun po talagang una kong kinuha. Yan, alam ni Danny na bago ako na gano'n talaga, sinicheck ko muna. Yan, chinek ko kasi dalang-dala na ako before. Kasi nakakasira talaga ng credibility yung, alam natin they are legal company, but we cannot 100% na hindi yan magsasara. Okay? So, yung bang trust mo sa mga kakilala mo before na company at mga nag-invite sa'yo, hindi naman po natin sila po pwedeng sisihin. Kahit sila naman, hindi nila makagustuhan magsara yung isang company. Pero aware na lang tayo sa mga nangyayari ngayon. Pag alam niyo na over-promising ang kanilang binibigay na profit, magduda na po kayo doon. Talagang kaduda-duda yun. Especially sa ganitong klase na platform na meron tayo. Ayan lang po. Ayan. And then, advice yung sa investment amount. Okay, you have two choices po. Okay? To secure your principal, once you have the principal na, yan, kamukha ni Danny, bawiin nyo na po yung principal. Ganun po ako eh. Kahit saan po ako pumupuntang business, always sinisecure ko yung principal ko. Pag nakuha ko na yung principal ko, itutodo ko na lahat ng kinikita ko. Ganun po ako. Kasi ang negosyante po, always they secure their capital. Secure niya yung capital nyo. Pero it's up to you po. Ako yon, si Danny yon, ikayo, iba kayo. Pero syempre, tinitingnan nyo din, magkano ba yung amount na nilagay mo para i-secure mo siya? Kung maliit lang naman, it's okay to roll it. Na hindi mo na, kung saaling mawala yan, hindi mo naman ikamamatay yung nawala mo, di ba? Yun lang nga po, it will depend sa inyong appetite at magkano yung nilagay nyo. How much you can bear if it will loss po. Ayan, siyempre pag malaki, talagang si-secure nyo po ang kapital. Ganun po ang negosyante. Ngayon, kung maliit lang yan, okay, kung maliit lang po ako, advice ko lang, kasi ito yung sinasabi ko sa mga kakilala ko, i-compound mo. Yan po, ang sinasabi ko doon daily. Tama si Orly, daily ko po yung kino-compound. Pinapa-daily ko po siya. Ayan, para, alam niyo po ba, in compounding, within 3 to 4 months po, ayan, double your money. So, may withdraw nyo na yung kapital nyo. Kung ituloy-tuloy nyo po in 6 months, kasi gumawa na ako ng computation po,
based lang sa 5% per week or 20% in a month. Calculation ko lang yon. In 6 months po, triple your money. Okay? More or less lang po yon. More or less. Yan. Kaya nga kung seguridad, we are still secure. Ako, sinasabi ko, ang feel ko lang ako secure yan hanggang April kasi ang insurance natin hanggang April eh. And then after April, let's see what will happen kung i-renew nila hindi. And then from there, saka na mag-isip kung ipupul mo yung pera mo or kukunti na lang ilalagay mo. It's up to you. Ayan. Thank you very much. Yun lang po. At umaba na ang sinabi ko. Yes po Ma'am Lynn. Thank you very much. Okay naman po yung sinabi. Makakatulong po yun. Kasi nga po, ang kailangan natin yung advice, yung informasyon, yung idea ninyo, makapag-decide po yung iba. Kasi tayo po, sabihin ko sa inyo, hindi po pare-pare sa mindset natin. Yung nararanasan natin, yung contentment natin, hindi pare-pares po yan. Kaya nga po, nag-decide ako na mag-open ng meeting para kumustahin, magsalita kayo. Kasi marami na pong business na ipresenta yung tag market, yung ating company. Marami na tutorial. Pero i-check po natin ano yung saloobin, ano yung mindset ng bawat isa, anong idea, anong decision. Yun po yung ating pag-usapan. Tama po si Ma'am Lynn, no? Yung capital, kailangan isipin din po natin kung yung pera natin ay sure na may babalik. Yung inilagay natin kung kaya ba talagang ibalik. Kasi may na-experience din po ako, hindi ko na lang po sasabihin, yung mga 3 years ago, nilagay ko lahat, kumikita, nawala po lahat yung pera ko. Kasi nga, kinumpound ko lahat eh. Hindi ko nilabas yung capital ko eh. Doon po ako natuto. Ayoko nang gawin. Pero meron naman po isang company na nag-join ako. Nung mabawi ko yung puhunan, lahat ng income, binalik ko. Okay, pinalaki ko ng pinalaki. Relax na ako kasi ang puhunan, nakuha ko na. Yun po yung ginagawa ko ngayon. Yung capital, kailangan kong makuha ko muna. And then, kahit hindi po sa tag market, kahit hindi sa ganitong business, kailangan alam din po natin sa buhay natin na na-save, dapat na-save natin. Kung 20 years ka na sa ibang bansa, 10 years, 7 years, kailangan yung pinaghirapan, kailangan na-save natin yung pinaghirapan. Yun po yung kami ni Ma'am Lynn, parehas po kami ang mindset namin. Alam ba, kung gano'n ko katagal dito sa Europe, kailangan pag bumalik ako, nasan yung pinaghirapan ko? Yun po yung i-save natin yung perang sinasabing pinaghirapan natin yung capital. Kasi nagtatrabaho tayo as a capital kung po yan eh. About sa pera po natin, yung nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. Kung magaling kang businessman o businesswoman, kahit hindi ka mag-tag market, pwede madoble ang pera mo sa real na buhay natin, labas ng tag market. Ako po, matagal ko nang ginagawa yan. Kailangan yung pinaghirapan ko, ilagay ko sa tamang lagayan. At pag pumalik ako sa Pilipinas, meron akong bibilangin, meron akong pupuntahan, meron akong papasyalan. Kasi noong pa habit, siguro mga 15 years na, habit ko na po yan. Mag-invest, business, invest. Kasi alam niyo po, inuna ko po yung financial literacy. Paano po tumatakbo ang pera? Paano po yung naghahanap buhay ang pera ko? Dapat ganun din po. Kung kayo kumikita dito, ganun din yung gawin nyo. Baka kumita kayong 3 milyon dito, and the end, wala rin pala. Tama ba, Ma'am Lynn? Sinasabi ko.
Katulad po sa crowd 1, ilang taon na sa crowd 1, yung kinita doon, anong 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 na-save do sa income natin sa crowd 1? Yun ang tanong ko po. Yung nagtrabaho ko dito, anong pinaglagyan ng pagtatrabaho ko ng 20 years? Siguro yung iba natin dito mga OFW, matagal na rin po sa ibang bansa. I-save niyo po yung pinaghirapan, save niyo po. Natamaan ako doon sa sinabi ni Ma'am Lynn. Yung capital nyo, i-save niyo. Totoo yun, hindi lang sa tag market. Yung pinaghihirapan natin sa trabaho, i-save niyo po yan. Tama ba, Ma'am Lynn? Ang sinasabi ko. Oo. Hmm. Anong ginagawa mo? Kapital mo lagi mong secure kahit tradition pa yan. Mahirap Ma'am Lynn yan eh. Yung sinasabi ko, i-save mo yung pinaghirapan mo. About sa character yan, attitude, sabihin ko sa inyo. Alam niyo po ba, kahit ako kumikita ng ganun, ako po hindi mahilig kumain sa restaurant, hindi po ako bumibili ng mga gamit ko. Ako yung nakokontento po kung ano meron. Paminsan-minsan lang din po ako nagbabakasyon. Hindi po ako nadadala ng mga material o anong ginagawa ng iba. Kontento na ako. Kasi ang iniingatan ko, pagtanda ko, pag nawala ng trabaho, nagpurgod sa Pilipinas. Kaya ko ba mag-put up ng business sa Pilipinas pag ako nagpurgod? Kaya ko bang mabuhay? Kaya ko bang kumita ng 50,000, 100,000 pag umuwi ako? Yun po yung piniprepare ko. Kung kayo po'y kumikita ng malaki sa tag market, ngayon, save ninyo. Yun po ang katunayan na malaki ang kinikita nyo. Yun po katunayan na kumikita kayo. Kasi baka after po ng 2 years, wala kayong maipakita. Katulad po ng crowd 1, ang dami po kumita. Nasaan yung kinita mo? Tawa nyo po. Sa character, attitude po yun. Habit, discipline, sa money. Diba? Lalo na pag kumikita po, sino po natulungan? Sino po yung nabigyan? Yun po priority ko ngayon sa buhay ko. Sino yung naabutan ko? Sino yung nakakatanggap ng tulong? Hindi ko po sasabihin kasi personal ko na po yun. Pero yan ang gusto ko na i-commit sa Panginoon na may blessing ako, nagsasacrifice ako para hindi lang sa sarili. Lalo na sa family. Okay, unahin natin family. Siyempre family, kung po yan, kadugo yan. O, yun po. Tapos yung iba pong nangangailangan, kailangan damayan din po. Hindi puro pwedeng, yun nga, sabi ko nga, kung sinasabi nyo malaki ang kinikita, pinapakita nyo, yun nga po, marami nakatingin na nagugutom, maraming pong umaasa na maabutan. Kaya nga po, sabi ko, hindi na ako magpapakita. Hindi na po ako magkukan ngayon. Kasi mas mas maganda na po yung sikreto na lang, tapos may ginagawa ka. Yun po yung ginagawa ko ngayon. Priority ko. Kumikita ko, simple, na meron ako naabutan. Na hindi ko na kailangan sabihin sa inyo. Gusto ko Panginoon lang po ang makakita. Yung iba na lang po nagkukwento, yung ibang makakatanggap, yung naabutan, yung bibigyan ng blessing. Ayun po, ah, ano po, may natutunan kayo mga kaibigan sa mga opinion, mga comment, mga nagsalita dito. Mamabo eh. Ang tawag ng kapatid ko. Okay, bago ko sagutin to, Coach Anton, kumusta ka? Sorry, hindi tayo nakakapag-usap. Namimiss ko na yung aking kaibigan. Naging busy ako. Coach Anton, salita ka naman dito. Kasagutin ko nito kapatid ko. Coach Anton, salita ka. Dito yan. Coach Anton. Yan. Patayin ko muna. Busy yata si Coach Anton may trabaho.
Okay, tawag tayo dito ng... Ayan, si Ma'am Risa. Ma'am Risa, nasa Pilipinas po kayo, no? Si Coach Orly yata ito eh. Yung masipag kung nakikita din na masipag na mag, mag-tutorial sa Facebook. Good evening, Coach po. Sige po, hingi ako ng inyong opinion kung ano yung meron na kung ninyong maibabahagi. Thank you po. Kwento po, magkwento po kayo. Thank you, Coach Danny. Yeah, listening. Good evening, everyone po. Good evening, Ma'am Lynn. Yeah, I was listening po doon sa about discussion kanina. Narinig ko rin po about marketing. And doon ako nakafocus kanina kasi sa dami-dami ng mga sinalihan ko na platform, parang nag-allergy yung mga kasamahan ko sa akin. So, I still do yung business na ito. Pero ang saklap, walang nagjo-join sa akin kasi nga most of my friends nawala. So natouch ako doon kanina sa marketing. And what I do right now, hindi po ako marunong doon sa ano. Doon naman ako sa direct, yung nagme-message directly sa mga kasamahan, hindi ko na po yun magagawa. Kasi nga po, dahil sa kagagawan ng nawalan tayo, mga ganun, hindi tayo kumita, we lost everything, mga ganun. But I still like to go on with the business. So what I did, I always post. Nagpo-post naman po talaga ako sa Facebook. And doon ako nakakakuha sa marketing. Yung in a way na balance naman, what I see is balance naman yung sa akin. But you can visit also my posting para you can suggest saman sa akin kasi doon ako nagpapahout sa mga members ko right now. So, yung iba-ibang strategy ng mga ano natin, but what I see is effective to me, yung ito, yung at least what I show is my original. Yung buhay ko ba, what I show is what I really do. I do my work and at the same time, I do this platform which is hindi yung maipapakita na you are being stressed of what you are doing. Yung parang ano ba, you are enjoying your work, you are enjoying your sideline, mga business na nga ganyan. Kasi what I see, in my opinion, what I see, ang daming magtatanong talaga, gustong sumali. Pero it's the fear na kasi nawalan ako ng ganito and then isa naman yung itong nag-ano. So hindi talaga sometimes mag-ano yun. Pero yung sa ano ko kasi doon sa posting, mostly doon sila naghahaw na, uy, paano ba yan, mga ganyan. So I still go on with that. Yeah. I learned like what you said a while ago na hindi yung sa social media, hindi yung masyadong, syempre kung rin yung pagpo-posting, parang mauumay naman talaga yung mga viewers mo, yung mga abangers mo, matatadtad naman talaga sila, mauumay sila. So what I really do is yung ano lang, normal din lang na mabalance ko din yung work ko at saka yung sa business na mga ganito. And so far, I have my team. I build my team. I'm building my team. Meron naman. Pero hindi naman po yun sa kalakihan. So when I post, I see to it na I'm aware also. I'm also aware of yung mga sek-sek na ganyan. I'm also aware of that. So alam ko naman na yung mga pinopost ko is hindi yun sa malakihan. So I'm okay na to post that. Pero yun nga lang, nakalimutan ko din, I should crop. Dapat nga rin naman talaga na yung mga nilalatag yung pangalan ng company, siguro, it's because panatag kasi ako na legit ang tag markets, so I show the name. But realizing, like thinking about that, siguro iwas-iwasan ko na rin po talaga na ilatag yung pangalan ng company, kasi nga, for security din. But for posting, I still go on. Pero kasi sa mga I just like to share this kasi dahil sa style ko na nagpo-post lagi, and I've been joining other companies before also. Doon ako na muntik na ma-demonetize. Why I also post is because I am earning while I'm posting. I am earning sa business. So parang dalawa ba? Okay. So ngayon na medyo nagka-problema po yung account ko,
parang ano na, naka-focus na rin ako doon sa ano sa ganitong ano na din. And it's because of my posting, hindi ko namalayan na yung mga pinopost ko noon is taliwas na wala. So parang nagka-problema din yung account ko. Kaya na ano ako sa sinasabi ni Coach Danny kanina na I'd rather stop sa social media. I'm not going to stop, pero yun nga lang, bawas-bawasan ko din lang po kasi ano, lalo na pagka hindi naman talaga yung mga pinopost natin ay hindi magtatagal or ano. It's like we are saying, we are proclaiming to the world na mali-mali yung napapasukan. Pero actually, doon talaga ako nakakuha ng mga members ko right now. Yung team ko, it's growing big, pero maliit naman yung mga latag nila, which is still growing. I appreciate naman kasi they are still doing the business with me kahit na nawalan na sila ng nawalan, mga ganyan. Yeah, and I'm happy I have tag markets. I still have my coach, si Coach Eddie, si Coach Anton, and you Sir Danny, si Coach Orly, and the rest of the team. I'm happy naman doing this, yeah. I just like to share kasi doon sa ano, na ano ako doon sa about marketing. And I also appreciate kasi yung naano din ni Ma'am Lynn, nakasama ko din si Ma'am Lynn sa ibang platform. Yeah, I know that. So, thank you for the learnings na i-share niyo din po kasi we are also learning from you, coaches. Thank you very much po. Thank you po, Ma'am Risa, sa inyong binigay na message. Natutuwa naman po ako. At ako proud po sa inyo dahil siyempre gumagawa po kayo ng paraan na medyo mabago yung buhay, umangat. Kaya lang po, yun nga, sa nasa Pilipinas po kayo, kailangan maging aware din po tayo. Tama po yun kung magpo-post po kayo sa Facebook, takpan na lang siguro ang tag market, mas kuwan po siguro, mas maganda na mag-decide, magkuwan po sila para bang iniisip nila na yes, kumikita siya pero hindi ko alam po anong company. Nakasecret po, yung nakatago. O kumikita siya pero hindi ko alam po anong company niya. Parang interesado akong i-message, tanungin siya. Parang mas gusto ko yung ganon. Kasi pag nakita po yung tag market, tatype niya kagad po yan. Nakuha niyo po, sa Yeah. Google, sa mga kung ano-ano, tatype po yan. Eh diyan po sa YouTube, meron din po nag-post diyan na scam, 'di ba? Siyempre, ang mundong ito, hindi naman lagi lahat ay good. May bad, 'di ba? Lagi may kontra. Merong Mm-mm. white, black, ganyan po. Eh kung itatype niya yung ganon, di lalong hindi makukuha. Pero kung magdesisyon na hindi ko talaga makita ang pangalan ng company, hindi ko talaga maisip kung anong company yon. Tanungin ko na sa kanya, hindi na ako mahiya. Direct ko na lang message ko na kaya ito. Di ba po ma'am, ang kagandahan po noon na Yes. nakatago. Yeah. Yes, kumikita. Yes, oo, yung copy trading ninyo, yung atin sa atin. Nag-add mo rin ako, Bro Danny, habang hindi pa kami, namimili tayo ng isusuot sa Dubai kasi sabi ni Ma'am Janet ay napakainit daw sa Dubai. Tama ba, Ma'am Lynn? Napakainit daw ngayon dyan. Kaya yan, namimili tayo ng short. Yan po yung mga isusuot natin doon. Mostly short. Siguro sa meeting lang siguro, isang ano lang, pang-decente. Pag doon sa meeting sa office, siyempre, alam mo nakashort ka pupunta ng office. So, magdadagdag lang po ako ng information about sa marketing. Ayan, so yan, hanga ako dyan kay Ma'am Rita kasi nga, sinusundan niya rin yung mga post ko eh. Yes, coach. Ayan. So, ganito po kasi yon. Depende kasi sa ipopost natin. Di ba, tanda mo bro? Tandaan nyo, alam nyo naman, wait lang, babalik na rin ko ulit. So, sa akin, ang ginagamit kong marketing talaga ngayon, social media. Pero, aware nga po tayo. Kaya mapapansin nyo, hindi na-block yung account ko. Kasi ibig sabihin, wala po akong dinalabag na rules and regulations ng FB. Kahit na nagpupos ako minsan ng mga kitaan, pero yung kitaan kasi tapos na yon. Ngayon ay puro mga motivation na lang, yung
yung kita sa dashboard, mga ganun. Doon kasi sila doon sila ma-attract yung ano ba yung ano yan? Ano ba paano ba kumikita yung mga ganyan? So, 'di ba? Kung matatandaan mo, Brani, ako pilay na pilay sa Crowd 1, 'di ba? Pilay na pilay po ako sa Crowd 1, Ma'am Lynn. Bakit? Kasi sa 14 na director ng Team Europe, 13 ang nasa side ni Bro Danny. Okay? Kaya nga po, naungusan nila ako, naging director sila ni Ma'am Laika, ako director 1, pero yon marami akong tinapon doon na pera. Doon sa mga tinulungan kong mga kamag-anak ko na malagyan ng titanium para lang hindi naman ako mahuli as a director. Siyempre, nakakaya naman na ikaw yung leader tapos ikaw ay manager lang, di ba? Hindi ka masyado kasing paniniwalaan pag ganon. So, ngayon, dahil nga sa Crowd 1, kung ano yung structure mo dati sa Crowd 1, yun din ang structure mo dito sa Tag Market. So sa makatuwid, yung 13 director na kay Danny pa rin. Okay? So paano ko ngayon sasabayan yun? Kasi sa CPE kasi meron tayong tinatawag na weak leg at strong leg. Napaka-strong ngayon kay Danny kasi nga ay nandiyan nga yung 13 director tapos ang dami kong tinutulungan ngayon sa group niya na mga 2-5. Maraming naglalagay ng 2-5 ngayon. Ayaw lang ipasabi yung mga pangalan. Kaya nakuha na rin ko Danny yung CPA. Dahil nabawasan na yung CPA ko, ibig sabihin nakuha na niya. So, ang ginawa kong marketing ay social media talaga. At diyan ako nakakuha ng mga leaders na bumabangga ngayon kay Coach Danny. Kung kaya hindi na ako nahirapan ngayon sa CPA. Dahil may mga nabuild na po ako mga leaders dyan na humahataw din ngayon. Humahataw. Mga bagong leaders po yan hindi mga galing ng Crowd 1. Mga bagong leaders na galing sa mga company na gustong makabawi at sila yung tinututukan ko ngayon. Kaya sa marketing, depende po kasi kung ano yung ipopost natin. Kasi minsan, ang napansin ko sa nabinablock sa social media, yung masyadong exaggerated, lalo pag linalagyan mo ng yung pera, yung nasabihan din ako ni Coach Anton dyan tungkol sa GCash, na wag masyadong magpapakita ng malaking income sa GCash, which is mainit kasi ang mata ng tech pagdating po dyan sa GCash kasi sakop tayo ng Pilipinas. Pero sa ibang crypto wallet, wala silang pakialam doon. So, wala silang pakialam. So yun, nakatulong na malaki sa akin ang social media. Kaya tuloy-tuloy kong ginagawa, pansin nyo, tuloy-tuloy akong nagpo-post, pero hindi yung exaggerated ba. Kung ang pinopost ko kasi, kaya maraming sa akin, nag-ahaw, maraming nag-i-inquire kasi yung istorya ng buhay, yung istorya mo, di ba? Nung una pa kasi, kaya ako nakakuha ng ganyang idea. Kasi ang sabi ni Sir Kane, nung nagsisimula pa lang kami, Ma'am Lynn, sa Tag Market, i-post nyo yung MT5 ninyo, yung kinikita nyo everyday. In that way, sabi, ano sila, ano ba yun? Ma-attract, may iba pang word yun eh. Basta maano sila, yung bang Curious sila. Maku-curious yun, tama, yun po yung tamang word, maku-curious sila na saan gagaling yun, yung ganong kinikita nila, di ba? So yun po yung marami ako nakukuha mga bagong leaders. Na ngayon, kung mapapansin nyo, yung pinupost kong CPA ay hindi na malayo ang lamang dito sa strong leg. Hindi na malayo ang lamang kasi nga ay may mga leader na tayong nakuha na tumatrabaho talaga ngayon. Kaya yun po yung strategy ko. Sa social media pa rin ako, nagpo-post, pero limited lang po. Hindi yung tama yung sabi ni Ma'am Lynn, hindi dapat exaggerated. Yung kwento ng buhay mo, yun yung palagi sinasabi ni Sir Kene, ikwento mo yung nangyayari sa'yo sa Tag Market na walang exaggeration, walang hyping, yun yung ibig sabihin. Kung ano lang yung nasa account mo, yun yung ay ipakita mo. Huwag kang magpakita ng milyon yan dahil hindi naman sa'yo yun ay pangit yung ganon. So, yun po. Yun po yung kaya salute ako diyan kay Ma'am Risa, nakikita ko talaga ang bilis din ng paglago niya, Ang dami rin niyang mga nakukuhang mga bagong mga member sa social media kasi nasusubaybayan ko rin yung post niya. Kaya yun po yung ating
ginagawang strategy. So, nasa inyo po yung kung anong strategy gagawin. Pero ako, effective yung strategy ko. Kaya, tuloy kong gagawin. Basta wala akong dinalabag na rules and regulation ng FB para hindi ma-block yung account ko. At so far, wala pa akong nare-receive na notification na ganito, may nalabag ka, wala pa. So far, wala pa po. Ibig sabihin ay tama lang po yung pinopost. So yun lang po yung dagdag ko, Coach Danny, at sa mga nandito pa sa loob. Nandito lang kami sa namimili ng gagamitin sa Dubai. Okay, we'll see you in Dubai, Ma'am Lynn. 2 weeks na lang, nandiyan na kami. Ayan, thank you, Coach. Coach Eddie, thank you very much. At mag-enjoy doon sa Dubai. At syempre, mag-ingat din kayo. Mag-ingat sa biyahe doon. Malaking po yan, malaking blessing na bigyan kayo ng opportunity na makarating ulit doon sa Dubai. Ganyan. Hindi yan basta nakukuha lang yung mga ganyan pagkakataon. Kaya malaking blessing yan sa inyo. Yung sa akin, ako Chede, liwanagin ko, hindi ko nakuha yung CPA. Hindi ko nakuha. Kasi nga mahina yung pambangga. Yung pinakamalakas sa aking side ay yung kay sa asawa ko. Kasi bro Danny, nagbawas yung sa akin. Kasi 2.7 nga sa akin nagbawas kanina umaga 1.7 Kaya sabi ko baka nakuha ni Coach Danny kasi 80,000 plus yung sa'yo Tingnan mo, 80,000 plus yung network mo, yung ano mo. Hindi yung nagpantay? Saan napunta yung ano na yun? Hindi nagpantay. Hindi nagpantay. Wala. Meron pa namang 3 araw. 3 araw pa. Baka sakali. Kaya hindi ko makukuha kasi malayo pa. Malayo. Hindi ko makukuha. Kala ko ikaw nakakuha. Hindi ako nakakuha nun. Kala ko kasi nagbawas Kasi nung nakaraan 2.5 na. 2.5 Wala. Ang natatanggap ko lang yung Stratify every Saturday. Hindi ko natatanggap yung CPA. Kala ko ikaw nakakuha. Hindi. 1% at 2% hindi ko nakukuha. Yung nakukuha ko lang yung Stratify. Kami mag-asawa. Nakukuha lang. Yung isang leader ko kasi sa Canada, nakuha niya yung 1%. So baka doon, hindi 100 lang ang makukuha ng 1%. Lego. 1% lang makukuha ng 100 lang makukuha ng 1% saan napunta yung yung nabawas sa 1,000 kaya akala ko sa'yo napunta. Hindi. Hindi ko nakuha. May 3 araw pa naman. Ayan, so yun, may mga marami kasi dito kay Pastor Martes ngayon na talaga mga nagtutupad. Kay Ma'am Tina, may nakuha na rin kami na 2.5 din. Tapos gagawin na rin yung 2.5 din sa kanya. Kaya yan yung yan yung alam kong makakatulong sa doon kay Laika na pambangga. Pero kay Laika rin yata sila no? Kay Laika din si Pastor Martes at si Ma'am Tina. Kaya pambangga yan kina Junel, Ria. Yung kila Junel ang pambangga. Binabangga ni na Pastora Marites at Ma'am Tina si Junel, Kwan. Ayun yung malakas. Oo nga pala, si Junel yung timpanda nga pala. Tapos, yung mga sila nga, yung tinipas sila Ma'am Eva, ang alam ko ay kanina ba? Sila Junel din yan Sila Junel din yan. Iba yan? Kala Junel din. Ayaw nga pala napalagay doon sa ilalim ni Junel. Si Roger pala napalagay din doon kina Junel, si Roger. Nakailay ka. Nakailay ka rin sila. Tapos sa kabila naman, nag-uunti-unti na ito kay Pastora, nag-uunti-unti na kasi nito lang rin sa kumilos 1 month ago nung nakita na talaga na yung kumikita
ng minimum 100 yung kanilang unang 2.5. Kaya doon na siya doon na siya yung may mga nakuha na siya mga 2.5. Kaya tinututukan ko sila. Bali continuous naman yung kwan. Kasi Tuloy-tuloy naman yan ay lalaki pa yan. 1,000 Kaya 1,000 ko na Kaya yun. nga, 200. kaya nga gusto kong makapunta ng bro, ng Dubai talaga. Yun nga, talagang ginol ko talaga makapunta doon para yung nga magpapalakas kasi yan sa team yung makapunta ng Dubai. Tama ba, Ma'am Lynn, di ba? Actually, yung meeting kahapon, may mga gustong pumunta ng Dubai din. Mag-uutos daw sila sa team ni Ma'am Gloria. Parang i-sponsoran nila ang isang representative nila na makapunta ng Dubai. Kaya yun, malaki talaga ang impact niyan pag nakapunta ang leader sa Dubai. May kwan lang ako bro, may papakausap lang ako sa iyo, importante. Yun lang yung aking hihingin sa iyo. Sana magawa mo ng paraan yung kay Ma'am Risa. Kausap ko ulit kagabi. Oo, Sana mabuksan na, magawa na ng paraan kasi ang dami palang naglagay, may naglagay na 1,000,000, may naglagay na malalaki, tapos hindi nabubuksan yung kanyang Stratify. Ilang beses ko nang kinausap, pero sabi ko, yun nga yung kasi nga linapit ko na yan sa kanila, sa kanila hindi pa nga na. Kaya ang ko talaga, dun sa office talaga, pag nakapunta ng office. Ipakita mo sa structure mo na nahingi ng tulong na mabubuksan ito. Kita doon sa structure. Naipakita ko sa kanya na sabi ko, ma'am, ito yon. Na sana magawa ng paraan sana yung pagpunta ni makagawa niya ng paraan. magawa ng paraan. Lang yun Ang problema kasi kay Ma'am Risa, yung email na niya yun, sa nakita ko yung email na niya yun, na tama, linagay niya ang bagong registration kay Ma'am Dors. Yun yung isang question doon na isa. Dahil dapat hindi niya ginalaw yung email na yon sana. Kaso linagay niya doon kay Ma'am nag-register siya doon kay Ma'am Dors, yung email na yon na itatama sana. Kaya ngayon, yung request niya, palitan yung email na yon. May binigay nga siyang email na bago, pero hindi pa naman, hindi pa nagre-response sila Sir Rad. Kasi kay Sir Rad, kay Sir Ken ko na yun pinadala siyempre, naintindihan naman natin sila na super busy sila sa dami ng mga kinakausap. Kaya ang talaga yan, pagpunta na ng office. Yun na talaga yung ko talaga yan. Kasi, siyempre, sabihin ko, yan ang pinakamalaking leader natin sa Pilipinas. Kaya, Kasi continuous. Doon na ayusin siguro yan, bro. Doon na ayusin. Continuous pa rin ang communication. Yun, bilang kaibigan, bilang kasamahan, hindi ko yun pwedeng kahit mga busy. Kasi dito kasi sa community natin, kahit anong mangyari, kahit may mga pagsubok, sabi ko nga kay Ma'am Risa, kung ano man ang marating natin, dapat hindi tayo mag-iwanan. May mga bagay kasing nakakonek sa atin. Katulad nga doon, may binili kami investment sa Quezon. Sabi niya, nagpasukat na tayo ng lupa doon, may kanya-kanya na tayong bahagi. Katulad noon, siya nagre-report. Kaya hindi, yan, si Junel naman, yung mag-asawa ni Junel, kasama ko sa church, sa CCF. Isang beses kami nagkikita, isang linggo, kasi talagang kasama ko po sa kanyon, sa spiritual na buhay, sa CCF. Yan, kaya hindi, yung magkakapatid na yan, hindi yan mawawala sa buhay ko. Sa buhay namin mag-asawa. At saka siyempre kababayan, yung mga pinagdaanan natin sa crowd, ang laki ng tulong nila. Saka hindi na pwedeng talaga kasi hindi na matatawaran yung nabuong samahan at community sa crowd 1. Katulad ngayon, crowd 1 pa rin ang
ginamit na instrumento, bakit tayo kumita dito? Siyempre sa crowd 1 may leader, may leader. Yan nga, yung magkakapatid, leader yan. Kaya sabi ko, hindi siya kagabi, sabi ko, hindi dapat na mawala yung natin, yung samahan. Kung ano man ang pagkabisihan, kung ano yung mga pinagkakabalahan, i-maintain natin yung mga ganon. At sabi ko nga, yan, ang iba po ay nadyan sa loob. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo. Lagi kong pinapaliwanag, ang marketing hindi po about money, hindi sa posisyon. Sabi ko sa inyo, ang marketing po ay tao. Kaya yung tao, kailangan i-maintain natin. Ibig sabihin, yung may mga conflict, pasensyahan. Yakapin, patawaran. Maging humility, humble tayo. Tanggapin, nakalampas, nagkamali. May balik ulit dati. Ang samahan. Ganon. Ganon ang gusto ko ngayon mangyari. Kaya dito sabi ko, hindi dapat maepektuhan about money. Yung bilang magkakaibigan. Maaaring maglaylo, o maaaring magpahinga, pero hindi totally dapat mawala. Hindi mo pwedeng isang tabi yung isang tao o kaibigan na nakaraan. Dito, yun po yung gusto kong mangyari sa ating community. Kasi ako po, may plano din po ako. Mga kaibigan ko, hindi ko po sasabihin. May plano din po kami, traditional business sa Pilipinas. Ang dami pong kwan. O may makapag-put up na isang corporation. O di sino yung isasama, sino makikinabang. Kaya ang marketing po ay hindi about money. Ang marketing po ay tao. Yan ang laging pinag-usapan po namin mga magkakaibigan. Hanggang ngayon, yun at yun pa rin po. Yan, si Tita Gloria, no? Si Tita Gloria, meron po traditional business yan. Nagpagawa ng subdivision, no? Nag-build po ng subdivision. Mga ganon, yung property management, ang tawag po doon, property management. Ayan, kahit si Ma'am Lynn, ayan o, sa Dubai, isang beses lang kami nagkita nung sa event sa Crowd 1. Continuous kami nag-uusap niyan. Nagkakasundo kami. O yan, si Ma'am Abby. Si Ma'am Abby, hindi ko pa nakikita. Nandito pa si Ma'am Abby. Hindi ko pa nakikita personal yan. Pero, proud po ako sa mga ganyan tao. At si Coach Anton, hindi po kami nakikita niyan. Mabuti si Ma'am Connie, nakita ko na. Ayan po yung kayamanan ko. Yan, sina Ma'am Lid. Sino ba yan? Dami dito. Ang mga kasama natin yun. Kaya kayamanan, hindi kayamanan ng pera, sabi ko sa inyo. Not money, kayamanan. Ang kayamanan po ay yung mga kaibigan kasama natin. Sabihin ko sa inyo. Kami po, yun nga, nag-start na kami mag-asawa sa traditional business sa Pilipinas. Nag-brand po kami ng pangalan. And then, sa property, din po, management. Darating araw, siyempre gusto ko rin pong mag-for-good na, no? Umuwi yung Pilipinas. Baka sakali. Pero hindi ako uwi ng Pilipinas nang wala tayong business, siyempre. Dahil siyempre kailangan ng pera sa Pilipinas. Ayun, ano po, may mga tanong dito. Maraming salamat po sa mga leaders. Busy si Coach Anton hindi nagsasalita. Baka may trabaho ng ating kaibigan. Hello po, okay lang. Thank you, Sir Danny, for sharing this. Ayan. Okay, thank you po. At siguro pag maaga akong galing sa Kwan, pwede ulit tayong magbukas. Sunday. Meron kaming fellowship picnic service sa park. Kasi sobra pong init dito sa Milan. Grabe po, no? Ang bilis po maglakad sa labas. Halos talagang sunog yung balat. Sabi ko, gusto ko agad makarating sa bahay, maligo o buksan ng aircon. Talagang grabe po ang init. Nag-start na po yung init dito sa Europe. Kaya sabi ng punta daw sa Switzerland, mami. Sabi ni Dr. Teresa, ni Doktora. Sabi ko, mukhang malamig doon sa San Muri. Magpunta raw kami doon sa next week.
Ayun, mga kaibigan, may mga tanong po ba dito? Sino bang may tanong dito na importante? Mga ko lang naman to, no? Yung mga opinion natin na pinalawak natin para makatulong impormasyon, mga comment, yung May suggestion. tanong, Yes, ma'am. sorry. Si Risa ba? Si Risa